Lahat na lang na namamasukang katulong dito, puro paglalandi ang ginagawa. Inis sa buliyaw ni Yuro at halos ihagis ang tambak na papel sa kanyang lamesa. Calm down kuya. Hindi naman lahat ng babae ay ganoon. Siguro mas lapitin ka lang talaga ng mga linta. Don't worry, ako na ang magi-interview sa susunod. Sagot naman ni Yara, ang nakababatang kapatid ng binata. Bumaba si Yara para kausapin ang dalawang aplikante. Nadatnan niya ang isang dalaga na halos kaedad niya at isang matandang babae. Magandang umaga po, madam. Paunang wika ng ginang. Magandang umaga po, ma'am. Turan naman ng dalaga. Napangiti si Yara at bumalik pabalik sa mga ito. Maglola kayong dalawa? Hindi po, ma'am. Bale, kaibigan ko po ang tiyahin nitong si Tala. Ipinasabay lang po siya sa akin para kahit papaano ay magkaroon ng trabaho. Sagot ng ginang. Lola Lota, ilang taon na po ba kayo? Muling tanong ni Yara. 63 na po, madam. Anya ni Lota. Napatango naman si Yara at binalingan ng tingin ang dalagang kasama ni Lota. Ikaw naman, Tala. Ilang taon ka nang nagkakatulong? Ang totoo po niyan, hindi ko pa po nasubukang maging katulong dahil bihira po ang tumanggap ng baguhan. Kaya kung mararapatin niyo po, gagawin ko po ang lahat ng kaya ko kapag tinanggap niyo ako. Sagot naman ni Tala. Napatitig si Yara sa dalaga. Alam niyang mahirap nga itong tanggapin ng tipikal na mayayaman dahil sa angkin nitong ganda. Paniguradong mapagseselosan lang ito ng asawa. Maalam ka naman siguro sa gawaing bahay, hindi pa? Opo, ma'am. Malinis po ako gumawa. Mabilis sa tugon ni Tala. Nabasa ko naman na itong resume mo. Kaya hindi na ako magtatanong kung ano man. 2 kayong matatanggap. Pero ang isa sa inyo ay uwian at ang isa ay stay-in. Ayos lang ba yun? Anya ni Yara. Nagkatinginan pa si Tala at Lota bago sabay na napatango sa kanilang amo. Napangiti naman si Yara nang mapansing may bagabag sa mata ni Tala. Si Lola Lota ang ihahatid at susunduin ng driver. Si Tala naman ay stay-in kasama ng kuya ko. Pareho lang asweldo niyong dalawa. Isa lang naman din ang batas ng kuya ko. Ayaw niya sa haliparot na babae. Kaya niyang pagtsagaan ng engot, huwag lang siyang akitin o lalandiin. Malinaw ba, Tala? Nakangiting tura ni Yara. Opo, ma'am. By the way, please call me Yara. Ayoko na masyadong formal. Pero si Kuya Yuro, mas prefer niya ang tawaging sir. Sambit ni Yara. Nang matapos ang orientation ay agad na nagsimula sa trabaho si Tala. Sinimulan niya magpunas ang railing sa 2nd palapag. Ano kayang itsura ng amo ko? At bakit takot na takot siyang landiin? Tanong ni Tala sa isipan. Sunod niyang pinunasan ang pintuan na bigla itong magbukas at nawalan siya ng balanse. The hell? Bulalas ang barito ng tinig, kaya bigla na lang natigilan si Tala. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ang dalaga upang makita ang lalaki na bagsakan niya. Putek, ang gwapo nga! Kalandi-landi naman pala talaga si Sir Yummy. Pero di pwedeng humarot para iwas gulo. Wala ka bang balak na tumayo? Inis na usal ng binata. Sorry po. Agad na napatayo si Tala at nag-alok ng tulong sa kanyang amo, ngunit inis lang siyang tinitigan nito. Pasensya na sir, ikaw naman kasi, pinuksan mo pa yung pinto. Nagpupunas lang naman po ako. Mali ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Yuro. Napakamot na lang sa batok si Tala at bahagyang napatango. Parang ganoon na nga po. Pero, wag po kayong mag-alala. Sa susunod po, mag-iingat na po ako. Para di ko kayo madapaan. Kung wala na po kayong iuutos, magpupunas na po ulit ako. Napapikit na mariin si Yuro at napahawak sa kanyang noo. Ang aga-agang
mababatit para sa araw na to. Saan ba nadampot ni Yara ang katulong na to? Ibinalik niya muli ang tingin sa babae at asiwang napatitig sa salamin nito. Malabo ba ang mata mo? Hindi naman po, sir. Anti-radiation lang po, sagot ni Tala. Makinig ka mabuti. 3 beses ka pa magkamali at sisisantihin na kita. Malinaw? Saad ni Yuro na mabilis sinang ayunan ng dalaga. Anong pangalan mo nga ulit? Talavendra po, sir, sagot ng dalaga. Ipagtimpla mo ko ng kape. Tapos, ihatid mo sa study room bago ka magpatuloy sa paglilinis. Utos si Yuro at tinalikuran na ang dalaga. Napangiwi na lang si Tala na makitang naglakad papunta sa isang silid ang kanyang amo. Paano ba namang hindi siya lalandiin ng mga babae? Kung maglalakad siya ng topless at kitang-kita lahat ng muscle niya. Itinuon ni Yuro ang kanyang atensyon sa hawak na proposals. Hindi niya alam kung anong mayroon sa bago niyang katulong dahil nasisiyahan siya sa tuwing nasa kanya ang atensyon nito. Mukhang hindi siya tinatabla ng karisma ko Halos mapanghinayang nasambit ni Yuro sa isipan. What the heck? Mas mabuti ngang hindi siya na-attract sa akin para may magtagal na katulong dito sa bahay. Kastigo niya sa sarili. Sir, ito na pong kape nyo. Nakangiting wika ni Tala at inilapag ang mainit na kape sa lamesa. May iba pa po ba kayong iuutos? Hindi agad nakasagot si Yuro at tinikpan ang tiklado niyang kape. Ano to? Bakit ang pait? Ha? Papatay mo ba ako sa pait? Naguguluhang napatingin si Tala sa binata. Wala po kasi kayong sinabing lasa ng kape. Malimit ko po kasing nababasa na kapag masungit ang amo mo, ay mapait ang kapeng gusto. Sinasabi mo bang masungit ako? Hindi po ba? Napaawang ang labi ni Yuro dahil sa pamimiloso po ng kanyang katulong. Naninibago siya sa pakikitungo ng katulong dahil madalas ay bait-baitan ang namamasuka sa kanya. Lumabas ka at lagyan mo ng creamer at asukal tong kape ko. Ayoko na sobrang tamis. Dalian mo bago pa kita matanggal sa trabaho. Grabe ka naman, sir. Sabi mo 3 mali. Nakakaisa pa lang naman ako. Bulong ni Tala na nakaabot sa pandinig ng binata. May sinasabi ka? Wala po, sir. Ang ganda po ng lampshade nyo. Lumabas si Tala habang nakasunod lang si Yuro na tingin sa kanya. Napailing na lang ang binata at ibinalik ang atensyon sa monitor. Mauuna pa yata maubos ang pasensya ko kaysa tiisin ang 2 pang mali niya. Habang nasa kusina si Tala ay hindi mawala sa isipan niya ang itsura ng kanyang amo. Kung gaano nakakaakit halikan ang mapulang labi nito, maging ang mata nitong perpekto ang pagkakaukit hanggang sa ilong ni Yuro na napakatangos. Si Sir Yami, akala mo menopause na dahil sa kusungitan. Dinaig niya pa ang mood swings ko kapag may buwan ng dalaw. Pumatik siya sa study room at muling kumatok bago pumasok. Sir, ito na po ang masarap mong kape. Hindi nagsalita si Yuro kaya inilapag na lang ni Tala ang mug bago lumabas. Nisan ay sumuliyap pa siya sa itsura ng kanyang amo. Panigurado, maraming magiging anak tong si Sir Yami. Imposible namang hindi maakit ang asawa niya kung nakatatless siya habang nagbabasa ng mga files sa trabaho. Halos hindi na maalis ang ngiti sa labi ni Tala sa tuwing naalala niya ang mukha ng kanyang amo. Hindi dahil sa hindi siya nakakakita ng mga gwapong lalaki noon, kundi ito ang unang beses niyang humanga sa itsura ng isang binata. Tala, kamusta naman ang pakikitungo ng amo natin sa iyo? Pabulong na tanong ni Lola Lota. Okay naman po, kahit naubod na sungit. Kumpara pa sa ating dalawa, mas maayos po ang pakikitungo niya sa inyo. Kapag sa akin, kahit anong ngiti ko parang bubuga siya lagi ng apoy.
Natatawang sagot ni Tala. Hindi ka naman ba nahihirapan, Iha? Usisa ng ginang. Hindi naman po, Nanang. Hinahayaan niya lang naman ako sa trabaho ko. Pag minsan, inuutusan po ako, ganun, saad ni Tala. Mukhang yatang panay anak mo na tingis sa amo natin. Ikaw ba'y humahanga na sa kanya? Mapanuksong tanong ni Lola Lota. Napatitig si Tala sa pool area kung nasaan ang kanyang amo. Halos perpekto na kasi si Sir Yuro. Guwapo, malinis sa gamit, matalino, at sexy. Kundi lang pinaglihi sa papaitan si Sir, baka ako pa ang maligo sa kanya. Malalagot ako sa nanay mo kapag pinabayaan kita. Isa pa, malinaw na binili ng kapatid niya na ayaw niya sa haliparot na babae. Paalala ni Lola Lota at inihalo ang ibang sangkap na lulutuin. Napagkasunduan na si Lola Lota ang magluluto, kaya naman sa umaga lang siya papasok upang maghanda ng kakainin para sa tanghalian, habang si Tala naman ang all-around sa trabaho. Hindi naman ako haliparot. Cash ko lang naman siya, Nanang. Nakasimangot na sambit ni Tala. Hala, sige. Puntahan mong amo natin at maglinis ka ng pool area. Baka sakaling magustuhan ka rin niya. At hindi lang ikaw ang panay nakaw ng tingin. Untag ng ginang na ikinatuwa ni Tala. Mabilis na sinunod ni Tala ang sweat station ni Lola Lota. Kinuha niya ang panungkit ng dahon at pumesto sa malayo upang hindi niya maistorbo si Yuro. Siguro naka-overtime si Lord nung nilikha niya si Yuro. Komento pa ni Tala sa isipan. Ilang sandali pa at nagkatihaya si Yuro sa gitna ng pool. Kaya naman panay ang sulyap ni Tala sa kanyang amo at hindi niya napansin na nasa dulo na pala siya ng apakan dahil may kalayuan si Yuro sa kanya. Natagalan ito bago siya nagtulungan. Damn it! Bulalas ang binata at kinarga paakyat sa pool si Tala. Ilang beses pang napamura si Yuro dahil panay ang ubo ng kanyang katulong. Ano bang ginagawa mo? Nanginginig ang katawan ni Tala habang nakatingin sa tubig. Mahigpit siyang napayakap kay Yuro at tumiiyak sa bisig nito. Para namang natuod ang binata sa ginawa niya at binuhat na lang siya papasok ng bahay. Tala? Sus mio! Anong nangyari? Gulat na tanong ni Lola Lota. Hindi nakasagot si Tala dahil bigla na lang ito nawalan ng malay. Binalot ng kaba at takot si Yuro nang makitang namumutla ang bago niyang katulong. Agad niyang hinanap si Lola Lota upang tanungin kung may iba pa bang sakit ang dalaga. Hindi ko po alam kung paano siya nalaglag sa pool. Pero hindi naman po siya nalunod dahil nasagip ko siya agad. May trauma po ba siya sa tubig? Tura ng binata. Dahil sa malaking tubig kaya namatay ang magulang niya. Alanganing sagot ni Lola Lota. Ilapag niyo na lang po si Tala sa kwarto niya at ako na ang mag-aasikaso sa kanya. Pasensya na po kayo, sir. Hinatid ni Yuro ang dalaga sa silid nito. Matapos ang pananghalian, sinundunan ng driver si Lola Lota, kaya naiwan na naman silang dalawa sa malaking bahay. Titignan ko lang kung okay siya. Kastigo ni Yuro sa kanyang isipan. Ilang beses niya na kasing sinusubukang ibigay ang atensyon sa kanyang trabaho, pero patuloy na lumilipad ang isip niya papunta sa kabilang kwarto. Baka kinakabahan lang ako kasi ayoko may mamatay sa loob ng bahay ko. Napabuntong hininga si Yuro at lumabas ng study room. Binuksan niya ang pintuan na silid ni Tala at dahan-dahan lumapit sa dalaga. Nakakadalawang gabi pa lang sa akin na babaeng to. Para na siyang tinambakan ng kamalasan. Baka sa susunod, ako na ang magbabantay sa katangahan niya. He has no doubt of her face card. Umpisa pa lang, napansin niya nang walang rito kaysa anumang parte ni Tala.
Kahit pa hindi ito kaputian at katamtaman lang ang kulay, hindi maitatangging maganda ang bagong katulong na binata. Sir Yuro, nangihinang usal ni Tala. Nahalata niyang nagulat si Yuro sa pagagising niya, kaya napalingon siya sa paligid. Doon niya naalalang nahulog siya sa pool nang makita ang malaking umbok sa ibabaw ng binata. Harot-harot mo kasi, nalaglag ka tuloy. Asik ni Tala sa isipan. Biglang sumeryoso ang mukha ni Yuro at tinitigan na mariin si Tala. Wala akong balak maging babysitter mo. Katulong ang ipinasok mo dito. Kaya kung ako sa'yo, aayusin ko ang kilos ko. Isa pa, hindi ka ba nahihiya sa lola mo? Pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadyang. Wala akong pakialam kung ano ang sinadya mo at ano ang hindi. Ang akin lang, triplehin mo ang pag-iingat. Hindi ka naglalaro sa bahay nito. Sinuswelduhan kita ng buo. Kaya magtrabaho ka ng tama. Malinaw? Seryosang tula ng binata. Agad na napatango si Tala at napayuko. Lumabas naman ang kanyang amo sa silid niya, kaya nakahinga na siya ng maluwag. Nandito ako para maging malaya. Kahit ilang linggo o buwan lang. Tama siya. Dapat ayusin ko talaga ang galaw ko. Kung ayaw kong bumalik sa buhay na di ko na ginusto. Minabuti ni Tala ang kanyang pagtatrabaho bilang katulong. Kahit madalas ay nahihirapan siya sa pakikitungo ng kanyang amo, mas pinili niya ang kalayaang natatamasa. Iha, sigurado ka bang hindi ka namumukhaan ni Yara? Tanong ni Lola Lota. Hindi ko na nga rin alam, Nanang. Kung kilala niya man ako, edi sana, nagtanong siya. Pero mas nakakapagtaka naman po atang hindi niya ako nilalapitan para tanungin man lang, sagot ni Tala. Noong nakaraang gabi lang ay kinausap ni Yara si Tala para tanungin ng mga bagay na labas sa trabaho niya. Maliit man ang porsyentong nakikilala ni Yara si Tala, labis pa rin ang ginagawang pag-iingat ito. Alalahanin mo ang sitwasyon mo, Iha. Kung sakali man na hindi masunod ang plano mo, tandaan mong nakasuporta ang buong pamilya ko sa iyo, anya ni Lola Lota. Napangiti naman si Tala dahil sa tinulan ng ginang. Nanang, wag po kayo mag-alala sa akin. Isa pa, kung magiging maingat naman po ako, hindi naman nila ako pagsususpetsahan. Ayos po ba si Ate Laura? Ikaw talagang bata ka. Abay, kahit mahirap na ang sitwasyon mo, naisip mo pa rin ang ibang tao. Kung alam mo lang kung gaano nagpapasalamat si Laura sa tulong mo. Kakalabasan din ng anak niya sa ospital, kaya kahit papaano ay nakakaluwag na sila. Nabanggit niya ni sa akin na baka sa susunod na buwan, hindi na nila tatanggapin ang sweldong ipinapadala mo. Ninta niya ng kinang. Ano ka ba, Nanang? Sinabi ko naman po sa inyo, natutulungan ko po kayo. Kung may apo pa po kayo nag-aaral, sa kanya nyo na lang po ibigay ang sweldo ko. Tutal, hindi naman na po ako gumagastos ng kahit na ano rito. Tugon naman ni Tala. Magsasalita pa sana si Lola Lota nang matanaw nito si Yara. Nakuha naman agad ni Tala ang ibig sabihin ng ginang at agad na napalingon sa likuran niya. Hi Lola Lota! Hi Tala! Nakangiting bati ni Yara. Magandang umaga sa iyo, Iha. Bati naman ni Lola Lota. Kung anong kinasimangot ang kuya ni Yara, ang siya namang ikinasaya niya. Sobrang layo ng pag-uugali nila. Literal na kabaliktaran nilang isa't isa. Komento ni Tala sa isipan at napangiti na lang din. Kamusta ang tulog mo? Ayos sa ayos naman. Tanong ko pala, kung may iba ka pang gagawin, Tala. Kasi may need akong project sa school. Magpapatulong sana ako, saad ni Yara. Napakunot ang noo ni Tala habang nakikinig sa nakababatang kapatid na masungit niyang amo. Hindi naman masyadong busy. Kakatapos ko lang maglinis kahapon. Ano maitutulong ko sa'yo? May project ako sa photography class namin.
Okay lang ba kung ikaw ang kukuha sa akin ng litrato? Tula ni Yara. Bigla naman napaisip si Tala at bahagyang umiling. Nako, kasi hindi ako marunong maghawak ng kamera. Mahirap lang kasi kami kaya di ako marunong sa mga ganyan. No problem, ikaw na lang ang gagawin ko model. Mabilis sa wika ni Yara at hindi pa man nakakahuma si Tala ay hinila niya na ito. Hiramin ko muna si Tala, Lola Lota. Ano ba naman tong napasukan ko? Nalintik ka na talaga. Asik ni Tala sa kanyang isipan. Dinala ni Yara si Tala sa balcony ng kanyang kapatid. Dito kasi mas makikita ang ganda ng view. Sinimulan din ni Yara na bigyan ng instruction si Tala kung anong pose ang gagawin. Kaya walang nagawa si Tala kundi sundin ang sinasabi niya. Ang galing-galing mo! Manghang wika ni Yara habang tinitignan ang kamera. Partida, hindi ka pa naka-makeup niyan na. Pero sobrang perfect na agad ang kuha sa'yo. Sobra ka naman, Yara. Nahihiyang wika ni Tala. Hindi mo naman ipopost sa social media mo yan, di ba? Ayoko kasi sana na alam mo yun, yung sa privacy. Hindi ko ito popost. Ano ka ba? Tsaka, baka may magalit kapag pinost ko to. Sagot ni Yara. Doon lang nakahinga na maluwag si Tala, kaya napatanaw na lang din siya sa kapaligiran. Hanggang kailan kaya ako pwedeng ganito lang? Yung walang ibang gagawin ko di humiga lang ng mahalimuyak na hangin. Yung kahit papaano, nagagawa ko ang gusto ko. Tala, okay ka lang? Wika ni Yara na siyang nagpabalik sa realidad ni Tala. Oo naman. Tapos na ba yun? Hubarin ko na tong damit para malabhan at madala mo pa uwi, sabi ni Tala. Hindi na no, sa'yo na yan. Kulang pa nga yan para sa tulong na naibigay mo. Samahan mo kaya ako sa mall. Isasama ko kayo ni Lola Lota, pahayag ni Yara. Agad na nanlaki ang mata ni Tala at tinanggihan ng alok ni Yara. Ngunit dahil sa pagiging mapilit ito, wala silang nagawa ni Lola Lota at sumama na lang din sa mall. Yara, baka may mask ka dyan. Pwede bang makahingi? Kinakabahang tanong ni Tala. Yeah, meron. Last na lang to. Iniabot ni Yara ang face mask kay Tala. Nagpaiwan na lang sa sasakyan si Lola Lota dahil para na ito nahihilo sa biyahe. Kaya naman sina Yara at Tala na lang ang dumiretso sa mall para bumili ng cosmetics sa kailangan ni Yara. Marami ka bang bibilhin? Tanong ni Tala. Sinusubukan niya mapilmi at pagmasdan ang paligid. Habang naghahanap, si Yara ng bibilhin. Look, Tala! This is so pretty! Okay lang ba kung itry natin sa'yo? Para bibili ako ng 2. Tig-isa tayo! Alok ni Yara na hindi matanggihan ni Tala. Buhat nang malaman ni Tala na wala na ang magulang ni Nayuro at Yara. Nagkaroon ng puwang sa puso niya si Yara. Gusto niyang iparamdam dito ang pagkakaroon ng babaeng kapatid. Habang nilalagyan ni Yara si Tala ng lipsticks, napansin nito ang 4 na kabataang babae. Hi, miss! You look like a supermodel! Manghang wika ng babaeng nakapulang headband. Are you familiar with Alaria's Secret Model? Dagdag pa ng isang babae. Napatingin si Yara sa mga high school students at ibinalik ang tingin kay Tala. Hindi siguro kami familiar. Kamukhang-kamukha mo si Gabi! Pasigaw na bulalas ang babae. Lalo nakatawag ng atensyon sa ibang tao ang ginawang pagtili ng mga kabataan, kaya lalong na-alerto si Tala. Sa kakamadali niyang ibalik ang face mask ay napatid ito. Napamura na lang si Tala at humarap kay Yara. Kailangan na nating umalis. Ha? Yung mga babayaran ko saglit lang, wika ni Yara. Gabi! Oh my gosh! Sigaw ng isang lalaki. Baba na lang ako sa parking lot kung nasaan si Nanang Lota.
Hintayin ka namin doon. Napagkakamalan kasi nila ako ibang tao. Nagmamadaling sambit ni Tala. Kahit anong saway sa mga kabataang babae ay hindi sila nagpaawat. Walang nagawa si Tala kundi tumakbo palabas sa mall. Pero dahil may ibang naglabas ng cellphones at camera, lalo siyang pinagkagulan ng ibang tao. Kaya naman imbes na makadiretso siya sa parking lot, nagpasikot-sikot pa siya ng daan upang di masundan. What the hell? Usal ni Yuro nang makita ang litratong ipinadala ng kanyang kapatid. Kakatapos lang ng meeting ni Yuro sa opisina, kaya ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon tignan ang messages sa phone niya. Is this really her? Tanong pa ng binata sa isipan. Tinitigan niya ang perpektong imahe ng kanyang kasambahay. Nakasuot ito na summer dress at nakapose sa parang modelo. Nahinto na lang ang pagtingin ni Yuro sa mga litrato nang tumawag si Yara. Hello, kuya! Kailangan namin ng tulong mo. Si Tala, pinagkaguluhan dito sa mall. Sabi niya, pupuntahan niya si Lola Lota sa parking lot pero pagdating ko wala siya. Turan ni Yara. Napatayo agad si Yuro at kinuha ang susi ng kotse. Paanong pinagkakaguluhan? May kamukha raw siya. Hindi ko alam exact na name kasi bigla na lang umingay. Natatakot ako kuya. Baka mapano si Tala. Humihikping wika ni Yara. Narinig pa ng binata na pinapatahan ni Lola Lota ang kanyang kapatid. Papunta na ako. Halos paliparin na ni Yuro ang kanyang sasakyan para makarating sa mall. Muling niyang tinawaga si Yara para tanungin kung kasama na ba nila si Tala. Pero hindi pa rin nila ito nakikita. Agad na dumiretso si Yuro sa information desk para samahan siya sa manager ng mall. Excuse me, miss. Gusto ko sanang malaman kung nasaan yung babaeng pinagkakaguluhan. Anya ni Yuro. Nagtaas ang isang kilay ang manager at tinitigan ang binata. May I know kung kaano-ano kanya? Boyfriend niya ako. Mabilis sa sagot ni Yuro. Really? Boyfriend mo ang katulong mo? Wika ng isang parte sa kanyang isipan. Paano namin malalaman na hindi ka magdadala ng mas malaking gulo? Masyado ng komplikado ang buong mall dahil sa di kilalang babae. Hindi lang namin gusto may dumagdag pa. Walang garang sambit na manager. Naglabas si Yuro ng valid ID at ibinigay sa manager. Agad na nanlaki ang mata nito at ibinalik ang tingin sa kanya. I am Yurosaki Masunaga. Matutulungan mo ba akong mahanap ang nobya ko? Walang pagdadalawang salita at agad na dinala ng manager si Yuro sa fire exit at nadatnan niya doon si Tala na nakaupo sa hagdan habang kagat-kagat ang kuko nito. Napansin rin ng binata ang luhang dumadaloy sa pisngi ni Tala. Thank you, ma'am. Dito na lang kami dada sa itinuro mo. Seryosong wika ni Yuro bago nilapitan si Tala. Agad na napalingon ang dalaga sa direksyon ni Yuro. Balot na balot siya ng takot at pangamba dahil sa nangyari. Kaya mabilis siyang tumakbo sa binata at yumakap dito. Hey! Usal ni Yuro. Bigla na lang may kung ano sa dibdib niya nang yakapin siya na mahigpit ni Tala at iparamdam sa kanya kung gaano siya nito kailangan. I'm here. You're safe now. Napatango naman si Tala ng ilang ulit at pilit na ikinalma ang sarili. Nasaan si Yara? Okay lang ba siya? Okay ang kapatid ko. Ikaw ang hindi okay. Sagot ni Yuro at niyakap pabalik si Tala. Bakit pakiramdam ko tama ang ganito? Tanong niya sa sarili. Mabuti naman at okay siya. Hindi na nagsalita si Yuro at hinayaan lang si Tala na umiyak sa balikat niya. Alam ni Tala na kung normal na araw lang ay magagalit si Yuro dahil nadudumihan niya ang suot na damit nito. Pero mukhang mali siya ng akala. Hindi naman pala ganoon kabato ang puso ni Mr. Sungit. Ayos ka na? Malambing na tanong ni Yuro. Maski siya ay nabigla sa sarili niyang tinig. Salamat, sir. Agad na tinawagan ni Yuro ang kanyang kapatid
para sabihin na iuwi nito si Lola Lota at isasabay niya na lang si Tala. Kaya naman na makalabas ang dalawa sa mall, tahimik lang sila sa buong biyahe. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Yuro nang dumiretso si Tala sa washing area. Maglalaba? Hindi ko kasi natapos kanina kasi… What? Sabi ko maglalaba ako, kaya… No. Ano maglalabang sinasabi mo dyan? Hinawakan ni Yuro ang braso ni Tala at isinama sa dining table. Kakain tayo. Maupo ka dyan at magsasandok ako. Walang nagawa si Tala kundi sundin ang kanyang amo. Sabay silang kumain at ito na rin ang naghugas ng plato kahit ang pinipilit niyang akuin ang trabaho. Hindi na kita tatanungin tungkol sa nangyari kanina dahil sigurado naman akong naipa-background check ka na ni Yara. Magpahinga ka na. Hindi makakapasok si Lola Lota bukas, kaya ikaw ang magluluto ng pagkain natin dalawa. Salamat, Sir Yuro. Pumanik na lang si Yuro sa kanyang silid at pabagsak na inihiga ang katawan sa kama. Nagawa niya ang ilang bagay na hindi niya madalas ginagawa para sa ibang tao. Una, ang mag-alala sa lagay ni Tala kanina. May kung anong kaba siyang naramdaman na marinig ang pangalan niya sa di maayos sa sitwasyon. Pangalawa, ginamit niya ang pangalan niya para lang mahanap ang dalaga. Bakit ko ba sinabing nobya ko siya? Kung pwede ko naman talagang gamitin na lang ang pangalan ko. Napabangon ang binata at binuksan ang cellphone niya. Nandoon pa rin ang litrato ni Tala. Nag-save siya ng litrato nito bago ipina-remove kay Yara ang photos. Muling nanumbalik sa kanya ang pakiramdam na magkayakap sila ni Tala kanina. For the first time in my life, it feels like home. Ilang araw na hindi nakapasok si Lola Lota dahil tumaas ang presyon nito noong nawala si Tala. Kaya binigyan ni Yuro ng 2 linggong pahinga ang ginang. Samantalang nabisi naman si Yara sa klase nang matapos ang sem break nila. Sir, okay lang po ba kayo? Pag-uusisa ni Tala na mapansing nakatulala ang kanyang amo sa hinanda niyang pagkain. May kailangan ako sa'yo. Malaking tulong sa akin kung papayag ka. Ano po ba yon? Iniabot ni Yuro ang phone niya kung saan ipinadala ang online invitation para sa party. Kailangan ko magpunta dyan. Ibibili mo sa akin na mawawala ka ng 3 araw dahil sa yate kayo magsistay? Okay lang naman sa akin, sir. Total, babalik naman di si Nanang Lota. Hindi yon. Ano? Kailangan ko ng date. Ha? Akala ko ba may jowa ka kaya ka allergic sa mga babae? Napamura na lang bigla si Yuro at takang tinitigan ang dalaga. Saan mo naman nakuha ang balitang yan? Hula lang, sir. Kulang na lang kasi. Bumuga ka ng apoy eh. Pero, mabalik tayo sa topic. Hindi mo ba pwede isama si Yara? Hindi ako magkakaproblema kung pwede si Yara. Napaira pa sa ere si Yuro at kinuha ang cellphone sa kamay ni Tala. Ano ba naman to? Hihingi ng pabor sa akin. Parang nireregla pa. Mahinang wika ni Tala. Hindi kasi ako sanay sa mga ganyan, sir. Alam mo namang pobre lang kami. Alam ko. At kabisado ko na ang line among pobre lang kayo. Lagi mo ba naman sinasabi yung sa tuwing ayaw mong gawin ang trabahong pinapagawa ko? Bumalik si Yuro sa pagkain at nakatitig naman si Tala sa kanya. Marami bang bisita? Napadiretso ang tingin ni Yuro kay Tala at umiling. Para lang yun sa ilang bilyonaryong negosyante. Exclusive din ang party at walang kahit anong press sa imbitado. Kung sasama ko sa kanya, hindi naman kaya magiging delikado sa akin? Tanong ng dalaga sa isipan. Tila nababasa naman ni Yuro ang takbo ng isip ni Tala, kaya nagsalita ulit siya. Hindi delikado ang buong yate. Isa pa, mataas ang seguridad nun dahil milyonaryo ang dadalo. Kung sakali rin namang may aberya, asahan mong uunahin kong kaligtasan mo. Sige, sasama na ako.
Napangiti na lang si Yuro at inubos ang tira niyang pagkain. Halos matulala naman si Tala dahil para siyang nakakita ng anghel na bumaba sa lupa. Bakit ka ganyan makatingin? Marunong kang ngumiti? Hindi ko maalalang ngumiti ka na dati. Nabura ang ngiti sa labi ng binata at iniligpit ang sariling pinagkainan bago bumalik sa silid. Napangiwi naman si Tala at pagsakbalikat ay pinagpatuloy ang pagkain. Sa sumunod na araw, binilhan ni Yuro si Tala ng gagamitin para sa party. Ayaw mo ba talaga ng mga ibinigay sa akin ni Yara? Magaganda naman yung damit niya, ani ni Tala habang suot ang dress sa ipinapasukat ng kanyang amo. Turn around, utos ang binata. Mas bagay sa iyo ang kulay pula. Tsaka, huwag ka pa nireklamo. Dadagdagan ko naman ang sweldo mo. Ano pa nga ba? Tura ni Tala at bumalik sa fitting room. Pagkaalis si Tala sa harapan ng binata ay nilapitan nito ang sales lady. Okay lang ba kung kuhanin niyo ang sukat niya at tabihan niyo siya ng swimsuit? Sure sir. Ilan po ba at anong prefer niyang kulay? Nakangiting tanong na sales lady at halos ipakita na kay Yuro ang dip-dip nito. Kahit 5 set. I preferred white, red, black, and blue. Sagot ni Yuro at bumalik sa pagkakaupo bago makalabas si Tala. Pagod na pagod ang dalaga dahil sa maghapong pagsusungit. Na makauwi sila ay doon lang naisip ni Tala na baka niretahan ni Yuro ang buong mall dahil sila ang tao. Imposible namang gumastos pa siya para lang sa akin. Baka dahil weekends nung pumunta kami ni Yara at weekdays naman ngayon kaya di gaanong marami ang mga tao. Dumating ang araw na mismong party na pupuntahan nila. Napansin ni Tala ang puting kahon sa ibabaw ng kama niya kaya binuksan niya ito. Nagsukat pa ako ng ganito? Matapos siyang mag-ayos ng sarili ay isinuot niya ang itim na gown. Bagay na bagay yun sa hubog ng katawan ni Tala. Lalo ring umangat ang ganda niya nang pinaresa niya ng light makeup at pulang lipstick ang ayos niya. Sir Yuro, okay na ako. Baba na lang ba ako sa sasakyan? Tanong ni Tala sa labas ng silid ng binata. Bigla na bumukas ang pintuan at napatitig si Yuro sa itsura ni Tala. Bigla na lang bumagal ang ikot ng mundo habang pinagmamasdan niya ang kabuuan ng dalaga. Bakit parang ayoko na lang umalis? Parang ayoko na lang makita siya ng ibang lalaki. Nagkanya ng ayos niya. Alis na ba tayo, sir? Untag ni Tala. Simula ngayong gabi, hanggang sa makabalik tayo sa bahay na to, ay Yuro lang ang itatawag mo sa akin. Ipapakilala kita as date ko. Kaya alisin mo muna ang formality sa pagsasalita mo kapag magkausap tayo. Pagbibigay alam ni Yuro. Sinubukan ni Tala na matulog sa biyahe pero hindi maalis sa isipan niya na may kasama siyang gwapong lalaki na panay ang sulyap sa kanya. Ang hirap namang magpatay mali siya kapag nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. Kundi ko lang bosto, baka kanina ko pa siya nasigawan. Kinuha ni Tala ang isang panyo sa lagayan niya ng damit at tatakpan sana ang kanyang muka pero agad na nahawakan ni Yuro ang kamay niya. Bakit? Masisira ang makeup mo. Ano naman? Kaya nga may retouch, diba? Malapit na tayo. Kanina mo pa sinasabing malapit na tayo pero halos 2 oras na atang biyahe natin. Matulog ka kung gusto mo, pero wag ka na magtakip ng muka. Sayang ang paghihintay ko sa iyo kanina kung maghihintay na naman ako sa iyo habang nag-aayos ka. Napapikit na lang na maliin si Tala at muling sumandal sa upuan. Lihim namang napangiti si Yuro dahil sa aksyon ng dalaga. Kanina pa sana sila nakarating sa pupuntahan nila pero inikot ni Yuro ang kabilang ruta para matagalan ang biyahe at masolo niya si Tala. Tala, wake up. Tura ni Yuro at bahagyang tinapik ang braso ng dalaga. Inaantok pa ako. Ungot naman ni Tala. Tinignan ni Yuro ang kanyang relos.
Malilate tayo kapag hindi ka pa gumising. Sandali na lang, sagot ang dalaga. Kapag hindi ka pa gumising, hahalikan na kita. Di halika. Ha? Nagdilat agad ng mata si Tala at sinamaan ng tingin si Yuro, pero hindi natinag ang binata at tinulungan pa siyang alisin ang seatbelt kaya halos magdikit ang katawan nila. Subukan mo maging sweet sa akin kahit may nakakakita lang sa atin. Untag ni Yuro at bumaba na ng sasakyan. Bubuksan na sana ni Tala ang pintuan sa gilid niya na maunahan siya ng kanyang amo bago nag-abot ng kamay sa kanya. Act sweet daw. Nakarating sila ng sakto sa oras kaya nag-umpisa na ang biyahe ng yate. Nakipag-usap si Yuro sa ilang kasosyo habang si Tala naman ay nakatingin lang sa kalawakan ng dagat. Akala ng dalaga ay isang party talaga ang magaganap, ngunit parang business event ang pinuntahan niya. You are Yuro's new girlfriend? Wika ng isang babae sa likuran ni Tala. Agad na napalingon ang dalaga at napatitig sa morenang babaeng nakatingin sa kanya. Nagkakilala na ba tayo dati? I don't think so. Wala akong balak makipagkaibigan sa kalandian ng ex ko. Maanghang na patusyada nito. My name is Liza. Doesn't ring any bell? Pasensya na pero hindi kita naiintindihan eh. Sagot na lang ni Tala. What the heck? Pinatulan niya ang bobang kagaya mo? English lang, di ka pa makaintindi. Buti nakahanap ka pa ng damit mo. Prosti ka ba or stripper? Pinasama ka lang no? Sunod-sunod na wika ni Liza at humakbang palapit kay Tala. Siguro hindi pa siya nakaka-move on sa akin, kaya naghanap na lang siya ng babaeng kagaya mo. Ayos ka lang ba? Kuka ka ng lasing, miss. Anya ni Tala. Come on, tell him that I am here. For sure, iiwan ka nun para sa akin. Pagkasabi no ni Liza ay umalis na ito sa harapan ni Tala. Sa dami naman pwedeng kausapin, yung lasing na may tama sa amo ko pa. Naiiling na wika ni Tala. Ilang sandali pa at nahanap na ni Yuro ang kanyang date para sa unang gabi nila sa yate. Hindi niya maiwasang purihin ang angking ganda ni Tala habang nakatalikod ito sa direksyon niya. Para niya ako inaakit kahit hindi naman siya gumagawa ng paraan. Sambit pa ng binata sa isipan at tuluyang nilapitan ang dalaga. Ayos ka lang dyan? Medyo bagot na. Nilapitan pala ako ng ex mo. Yung Liza ata yun? Sabi niya, puntahan mo raw siya dahil alam niyang di ka pa nakakamove on sa kanya. Linta niya ni Tala. Napakunot na lang ng noo si Yuro at tinitigan ang magandang babaeng nasa harapan niya. Bakit naman ako pupunta sa kanya kung nasa harap na kita? Ewan ko. Malay mo na buntis. Kaya ka gusto makausap. Alam mo na, para panagutan mo siya. Kibit palikat na wika ni Tala at ininom ang tubig sa baso niya. Ice here. Untag ni Yuro pero hindi siya nilingon ng dalaga. Kinabig niya ang bewang nito at isinandal ang likuran sa railings. Sinigurado niya ring hindi makakawala si Tala nang ikulong niya ito sa kanyang bisig. Kaya mo naman pala akong tignan na diretso. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Tala. Ramdam niya na ang init ng katawan ni Yuro sa kabila ng malakas na hangin. Listen carefully. Matagal na kaming wala ni Liza. Almost 2 years na kaming walang komunikasyon. Kaya rin kita isinama rito para hindi niya na ako lapitan. Wala namang connect ang sagot mo sa itinatanong ko. Ang sabi ko, bakit ang lapit mo sa akin? Hindi mo ba alam ang salitang personal space? Alam naman, pero mas gusto ko ang ganito. Sinubukang itulak ni Tala ang binata, pero malayo ang agwat ng lakas sila. Mas lalo lang idiniin ni Yuro ang kanyang sarili sa dalaga at natuwa na makitang namumula na ang mukha nito. Hindi lang pala ako ang naapektuhan. Nakangising tanong ni Yuro. Isa ka pang lasing. Hindi ko alam ang sinasabi mo.
Inisawi ka ni Tala. Kapag hindi mo pa ako nilubayan, hindi na kita pagbibigyan sa request mo. Kahit maglupasay ka pa. Hindi sumagot si Yuro at hinawakan ang ibabang labi ng dalaga. Gamit mo ba yung smudge-proof lipstick na binili natin sa mall? Malamang! Alisin mong kamay mo! Legit naman kaya ang product nila? Ano sinasabi? Hindi natapos si Tala ang kanyang sasabihin nang bumaba ang mukha ni Yuro at naglapat ang labi nila. Nakatingin sila sa isa't isa habang gumagalaw ang labi ni Yuro sa kanya. Nalaki na lang ang matay niya ng kagating na binata ang ibabang labi niya at kumindat pagkatapos. Nalintikan ka! Ikaw kung maglalasing ka, huwag mo ko idadami sa trip mo. Mukha ngang smudge-proof lipstick ang nabili mo. Hanggang anong intensity kaya bago mag-transfer ang kulay niyan? I am dying to know. Anya ni Yuro. Tila walang balak humiwalay si Yuro kay Tala dahil mas inasar niya ang dalaga nang kintilan niya ng halik ang bandang balikat ito. Anong ginagawa ng animal na to? Akala ko ba ayaw niya sa haliparot? Bakit parang siya na ata ang nagiging haliparot? Asik ni Tala sa isipan habang nakikipagsukatan ng tingin sa binata. Nasabi ko na ba sa'yong sobrang ganda mo ngayon? Tanong ni Yuro. Napailap na lang sa ere si Tala at napabuntong hininga pa. Mas nauna ka magnakaw ng halik kaysa purihin ang itsura ko. Ganoon ba? You look so hot. Mukha kang Diyosak sa karagatan kahit na hindi ganoon karami ang nilagay mong kolorete sa mukha. Perpektong-perpekto rin ang hulmang katawan mo. Maging ang lapat ng labi mo ay angkop lang para sa labi ko. Napainom mo ba ako ng gayuma? Baliw ka ba? Hindi ako ganon. Lumayas ka sa harapan ko bago ko pa tuhurin ang alaga mo. Hindi pwedeng saktan ang alaga ko. Iba to kapag nagalit. Baka bigla ka na lang di makalakad. Namula ang mukha ni Tala nang maalala ang malaking umbok ni Yuro na siyang dahilan kung bakit siya nahulog sa swimming pool noong pangalawang araw niya pa lang sa bahay ni ito. Ang yapang-yapang ng isang to, porket binayaan? Bulong niya pa sa isipan. Ipapakilala kita sa matalik na kaibigan ng dad ko. Anya ni Yuro at hinila si Tala papunta sa mga investors na nakausap niya kanina. Kahit bahagyang nakaramdam ng hiya si Tala dahil sa paraan na pagpapakilala ni Yuro, wala siyang magawa. Nagugustuhan niya ang bawat paghalik ng binata sa kanyang noo. Miski ang pagyakap dito sa kanya, pero dahil padami ng padami ang naiinom ni Yuro na alak, lasing itong inuwi ng dalaga. Sinama mo lang ako rito para may landiin ka habang may nag-aalaga sa'yo. Kung nakuha ko ng triple pay ko, baka pinabayaan na kita sa labas. Inis na asik ni Tala. Inihiga niya ang binata at akman tatayo na hilain nito ang kamay niya padapa sa ibabaw nito. Yuro, umayos ka. Wala nang nakakakita sa atin, kaya hindi ko kailangang umarting in love sa'yo. Pinagpalit ng binata ang kanilang posisyon, kaya ito ang nasa ibabaw. Walang sabing hinalikan niya ang mapulang labi ni Tala habang nakahawak sa bewang nito. Pakiramdam ko, nauhulog na ako sa'yo. Natigilan si Tala dahil sa kanyang narinig. Nakatitig lang siya sa mata ng kanyang amo habang pinapakiramdaman ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Dinala ni Yuro ang kamay ni Tala sa tapat ng dibdib niya. Nararamdaman mo yan? Ganyan kabilis ang tibok ng puso ko kapag nakatitig sa akin yang mapang-akit mong mga mata. Magkasing bilis ang tibok ng puso namin. Hindi kaya gusto ko na talaga itong si Yuro? Tanong ni Tala sa isipan. Kinabukasan, nagising si Yuro na magkayakap sila ng dalaga. Agad siyang napangiti na maalalang hinalikan niya si Tala kagabi at halos magreklamo ni ito dahil sa pangungulit niya. Anong nagawa ko para biyayaan ako ng ganitong klase ng babae?
Wika ni Yuro sa isipan habang nakatitig sa tulog na dalaga. Nang hindi pa rin nagising si Tala, ay hinagkan niya ang labi nito at nag-ayos ng kanilang gagamitin para mamaya. Saktong pagkalabas si Yuro para kumuha ng pagkain, tsaka nagising si Tala. Bakit t-shirt niya ang suot ko? Pilit niyang inalala ang nangyari kagabi, pero wala siyang maalala bukod sa panay ang halik ni Yuro sa labi niya. Bukod doon ay wala na nangyari sa pagitan nilang dalawa. Lumabas siya ng cabin para hanapin si Yuro nang makasalubong niya ito sa pintuan. Good morning. Nakangiting wika ni Yuro. Mabilis ding nawala ang ngiti sa labi ng binata at bigla na lang sumeryoso. Pumasok ka sa loob. Ayoko. Hoy, Yuro! Hindi porket nakahalik ka sa akin, makokontrol mo na ako. Inisasambit ni Tala at pinag-cruise ang kanyang braso. Wala akong balak na ipakita ka sa ibang tao na bakat ang nipos mo. Papasok ka ba? O dito tayo sa labas unang gagawa ng bata? Agad na nanlaki ang mata ni Tala at tumakbo papasok ng cabin. Simula ng tagpo na yun ay mas lalong nailang si Tala sa tuwing magkakatabi si Yuro. Kaya naman nang mag-umpisa ang pangalawang party, sinubukan niyang lumayo sa binata. Ngunit dahil halos kakambal niya ang malas, nakita niyang papalapit sa kanya si Liza at may kasama pang 2 babae at 1 lalaki. This is what I'm telling you guys. Yuro's girlfriend, patutsada ni Liza. Agad na masinukat ang tingin si Tala ng mga nakapalibot sa kanya. Gusto niyang mapairap dahil parang alam niya na ang susunod na mangyayari. The idiot? Usisa ng isang babae na nakaitim na damit. Wala akong panahon sa mga sasabihin niyo. Kaya kung pwede, lubayan niyo ko. Kalmadong tura ni Tala, pero hindi pa rin siya tinigilan ng mga ito. Sandali lang! Gusto lang namin malaman kung gaano ka kagaling sa kama para isama ka pa ni Yuro rito sa event. Mapang-insultong untag na isa pang babae. Ano ka ba, Yasi? Baka yun ang talagang alam niya. Kaya kahit English, ay hindi siya makaintindi. Natatawang dagdag pa ni Liza. Magsasalita na sana si Tala nang may humawak sa bewang niya. Agad siyang napalingon at napansin niya kung gaano kapula ang mukha ni Yuro sa galit. Anong problema niyo sa girlfriend ko? Inisawi ka ng binata. Wala naman. Nabanggit lang naman na bukod sa wala siyang pinag-aralan, wala rin siyang karapatan na umapak sa yating to. Nakangising sagot ni Liza. Inalis si Tala ang kamay ni Yuro at humakbang papalapit kay Liza. Tinitigan niya ito na para bang nakakita siya ng walang halagang bagay. You are nothing without your jewelries. May I tell you that English is just a language and not a measurement of intelligence. Para sabihin ko rin sa inyo, oo, magaling ako sa kama. Tipong hindi ako iiwan ni Yuro dahil siguradong hinahanap-hanap niya na. Class, I am a degree holder and a summa cum laude of my batch. Gusto mo bang ibigay ko pa ang email address ng school ko? Hindi nakatakas sa paningin ni Tala ang alanganing paglunok ng kasamahan ni Liza. Maging ang pamumutla ng mukha ng dating nobya ng kanyang amo ay bakas kahit pa makapal ang makeup nito. Joke! Masyado naman kayong seryoso sa buhay. Enjoy guys! Niyakap ni Tala si Yuro at malanding hinaplos ang matipunong dibdib nito. Let's go, love! Napalawak ang ngiti ni Yuro at pinatakan ng halik ang labi ni Tala. Alam niyang nabigla ito sa ginawa niya pero mabilis pa rin gumanti ng ngiti sa kanya. Punta tayo sa kabila. Baka pwede nang humingi ng round 6. Alanganin ang ngiti ni Tala pero sumunod na lang siya sa kung saan siya dadalhin ng binata. Nang makalayo sila kay Liza, agad na humiwalay sa pagkakayakap ang dalaga. Why? Anong why? Nakakailang ka na sa akin ah. Bakit halik ka ng halik? Bakit ko sasagutin ang tanong mo kung hindi ko rin naman alam na graduate ka ng college? Alam mo Tala,
Ako ang dapat mainis dahil nagsinungaling ka sa amin. I am now wondering kung paano ka nakalusot sa background checking. Sinabi ko na, di ba? Joke lang yun. Gawa-gawa ko lang lahat ng nasabi ko. Natuto akong mag-Ingles dahil sa apo ni Nanang Lota. Panay kasi ang English ng bata, kaya habang binabantay ko siya, natuto na lang ako. Si Lola Lota, may English speaking na apo? Ang dami na ngayon nagkalat na pambatang English video sa YouTube. Hindi mo ba alam yun? Napahawak si Yuro sa kanyang baba at marahang tinitigan si Tala. Posibleng matuto ang isang tao ng English dahil lengguwahe yun. Pero yung accent niya kanina ang mahirap kayahin. It takes time to master an accent. Not unless tumira ka sa bansang purong banyaga ang salita. Napagdesisyonan ng lahat sa yate na magkaroon ng kaunting pagsama-sama upang maiwasan ang pagtatalo dahil sa negosyo. Ipinakilala ni Yuro si Tala bilang kanyang nobya, na kung halos lang ay ayaw sanang panindigan ng dalaga. You look familiar, nakangiting wika ni Mrs. Laza. Really? Sino naman po ang kamukha ng girlfriend ko? Nakangiting tanong ni Yuro. Yung supermodel sa Vegas? Sagot ng ginang. Alam mo, Yuro, masyadong invested itong mahal ko sa mga models. Sa totoo lang, iho, kahit ako naninibago ako na may kasama kang babae ngayon. Anya naman ni Mr. Raza. Love, okay lang ba kung magkausap kami ni Mrs. Raza? I think may mga tanong ako sa kanya tungkol sa buhay mo bago ako tumating sa iyo. Sabi naman ni Tala at hinawakan na ang ginang. Lumayo sila ng bahagya sa pwesto ni Yuro at saka nilingon ang kapaligiran. I know who you are, darling. Nakangiting wika ni Mrs. Laza. Kusa na lang din lumapat ang ngiti sa labi ni Tala at nakipagkamay sa ginang. Pleased to meet you, madam. Oh my! Kinakausap ako ng highest paid model ng buong mundo. This is a dream come true. Masayang untag ng ginang at yumakap pa kay Tala. Mukhang walang alam ang nobyo mo tungkol sa iyo. How is that, Gabi? Sobrang komplikado ng kalagayan ko ngayon. Hindi kami totoong magkarelasyon. Nagtatrabaho ako sa kanya bilang katulong. Higit sa lahat, ikaw lang ang binigyan ko ng kumpirmasyon kung sino ako. Let's say, ikaw lang ang nakikita kong pwedeng pagkatiwalaan ng sikreto ko. Tulad ni Tala. Okay lang ba kung mag-picture tayo? I promise, hindi ko ipapakala sa social media ang photos. I am really your fan. Sambit pa ni Mrs. Raza. Kinuha naman ni Tala ang phone at sinimulan ang pag-selfie sa kanila. Kapag naging maayos sa ang lahat, magkikita pa rin tayo, di ba? Oo naman. Isang Chantal Gavi sa Avedra na ang nagre-request. Gusto mo, pwede kang tumira sa isang property ko sa province kung sakaling magka-problema ka kay Yuro. Sobrang welcome ka, iha. All expense paid. Pahayag pa ni Mrs. Laza. Napangiti na lang si Tala at pinagpatuloy ang kanilang usapan. Iilan lang ang nakakaalam na may lahing Pilipino si Chantal Gavi sa Avedra. Kaya nang tumakas siya sa kanyang tiyahin, Pilipinas ang una niyang naisip para taguan. Kung tama ang dinig ko, nagpaplano ang tita mo na pumunta rito. I think may ideya na siya kung nasaan ka. Noong nakaraan kasi nabalita ang nakita ka sa isang mall, kaya paniguradong naisip ng tita mo na baka nandito ka nga. Pagbibigay alam ng ginang. Mukhang hindi na magtatagal ang lahing meron ako. Pabirong wika ni Tala. Kailan mo sasabihin kay Yuro ang lahat? Alam mo, pakiramdam ko gusto ka talaga na binatang bilyonaryong yun. Sa pagkakaalam ko, arranged marriage sila noon ng dating niyang nobya. Kaya nang malaman ni Yuro na niloloko siya ng babae, walang pagdadalawang isip na inalis niya ang sarili sa engagement. Why don't give it a bet? Pahayag ng ginang. Ako? At si Yuro? Hindi ko po alam eh. Feeling ko kasi naglalaro lang siya kaya
Ganyan ang inaasta niya. Isa pa, sinama niya lang naman ako dito dahil required daw ang may date. Natatawang sagot ni Tala. What? Ilang taon na ang event na ito at hindi naman talaga nagsasama si Yuro ng kung sinong babae. Kaya na makita ka namin, alam namin na mahalaga ka sa kanya. Sabi pa ni Mrs. Rasa bago nag-ayang pabalik sa ground. Napahinga ng malalim si Tala at napaisip kung ano ang susunod niyang gagawin. Wala pang halos 3 buwan mula nang umalis siya sa Amerika. Hindi pa sapat ang kalayaang natatamasa niya habang nasa Pilipinas. Hey love, anong iniisip mo? Malambing na tanong ni Yuro. Napatingin na lang si Tala sa iba pang bisita at napansin niyang nakatitig sa kanila ang ex ng binata. Napilitan siyang yakapin si Yuro at napailap ng hagkan nito ang noo niya. Hindi mo kailangan tawagin ako ng love kapag tayong dalawa lang naman ang nag-uusap. Gusto ko eh. Anong napag-usapan niyo ni Mrs. Rasa at mukhang napapaisip ka ng malalim? Wala. Nabanggit niya lang na hindi naman pala required na magsama ka ng date. Dinala mo lang talaga ako dito para inisin ng ex mo, no? Tama at mali ka. Tama na hindi ko kailangan ng kadate. Wala rin naman akong naalala na nagsabi ako sa iyo na required ang kadate. Mali ka dahil hindi kita isinama para inisin si Liza. Dinala kita dito dahil ikaw ang gusto kong makasama. Ha? Bakit naman? Inilagay ni Yuro ang kamay niya sa bandang leeg ni Tala habang ang isang kamay ay nakalapat sa likuran ng dalaga. Gusto kitang kasama. Yun lang. Lumayo ka sa akin. Masyado ka nang magaling magpanggap. Paano ko sabihin ko sa'yong hindi naman pagpapanggap ang ginagawa ko? Nakusa na lang kumikilos ang katawan ko sa tuwing nandito ka sa tabi ko. At gusto kong halikan ka hanggang maalis ang pulang lipstick sa labi mo. Mapang-akit na wika ni Yuro. Napaawang ang labi ni Tala dahil sa gulat. Ngunit tila iyon ang hinihinging senyales ng binata bago siya halikan. Sa muling pagkakataon, inilapat ni Yuro ang kanyang labi sa dalaga. Ang hirap paniwalaan si Sir Yami. Baka pagbalik namin sa bahay, biglang magsungit na naman to sa akin. Pero sa bagay, anytime, darating na ang tita ko para sunduin ako. At least sasubukan kong makahalik ng gwapong bilyonaryo. Bulong ni Tala sa kanyang isipan at tinugon ang halik ni Yuro. Lalong dumiin ang pagkakahawak ng binata kay Tala at kusa na lang napahiwalay ng gumapang ang kamay na dalaga sa katawan ni Yuro. Alam mo ba kung gaano kahirap magpigil kapag hinahalikan kita? Napangisi si Tala at ibinaba ang kamay sa itaas na halos sa umbok ni Yuro. Ibig pa sabihin nun, dati mo pa pala akong tinitingnan? Kaya siguro ang sungit-sungit mo sa akin dahil di ka makascore. Natatawang napailing na lang si Yuro at binuhat ang dalaga na para silang bagong kasal. Patuloy ang ginawa niyang pagkalik sa labi ni Tala hanggang sa makapasok siya sa cabin. Sandali. Why? Ano kasi gwapo at sexy ka pero virgin ako. Medyo conservative din ang parents ko pagdating sa sex. Secret kasi yun sa amin. Nabalot ng malakas na tawa ang buong cabin dahil sa sinabi ni Tala. Napasandal pa si Yuro sa pader dahil sa kakatawa. Seryoso nga kasi. Lumapit si Yuro para yakapin ang dalaga. Sobrang cute naman ng baby ko. Wala naman akong balak na gawin sa'yo yun sa ngayon. Pero, okay lang ba sa'yo ang make-out? Lahat yata ng dugo ni Tala ay napunta na sa kanyang muka. Nag-init ang kanyang pisngi dahil sa kahihiyan. Ni minsan ay hindi pa siya nakakagawa ng anumang intimate na bagay dahil sa kanyang trabaho at dahil sa higpit ng kanyang tiyahin. Look at me. Ayos ang sa akin kung ayaw mo. Nirerespeto kita.
Malambing na wika ni Yuro. Yun na nga eh. Ang problema, gusto ko. Di ba ayaw mo sa haliparot? Malungkot na tura ni Tala. Hinawakan ni Yuro ang kamay ni Tala at inilagay sa batok niya. Kung ikaw naman nangaharot sa akin, bakit hindi? Agad na tumingkayad si Tala para mahalikan si Yuro. Dahan-dahan silang humiga sa kama at saka pumatong ang binata sa ibabaw ni Tala. Halos mapaungol pa ang dalaga nang mariin na pinisil ni Yuro ang kanyang hita. Pwede bang wag nang matapos to? Pipindasal ni Tala sa kanyang isipan. Buong akala ni Tala ay magbabago na ang pakikitungo ni Yuro sa kanya matapos ang mainit na gabi sa yate. Pero lalo lang naging malambing ang binata at nabawasan na rin ang kasungitan nito. Love, pwede kaya natin igisa yung linaga? Tanong ni Yuro habang naghihiwa ng pechay. Nilaga ang tawag sa ulam natin, hindi linaga. Tsaka kapag ginisa natin, hindi na nilaga yun. Sagot naman ni Tala habang inilalaglag ang patatas sa sabaw. Ang sungit naman ng baby ko. Ma-period ka ba? Natatawang wika ni Yuro at niyakap pa si Tala mula sa likuran nito. Kapag napaso ako, yari ka talaga sa akin. Inisasita ni Tala at inilapag ang sandok. Ang pilyong si Yuro naman ay hindi nagpaawat. Binuhat niya si Tala at pinaupo sa lamesa. Siniil niya ito ng halik hanggang sa mapahiga ang dalaga sa ibabaw ng mesa. Ngunit agad na natigil ang dalawa na makarinig ng kalabog mula sa di kalayuan. Sabay silang napalingon at nagulat nang may dumating na hindi inaasahang bisita. Auntie? Hindi makapaniwalang usal ni Tala at mabilis sa itinulak si Yuro. Magiliw na inasikaso ng binatang kanilang bisita. Kasama nito si Lola Lota kaya lalong kinakabahan si Tala. Pleased to meet you, Mrs. Ara Dizon. Wika ni Yuro at nakipagkamay sa tita ni Tala. Wala akong balak na matagal dito. Gusto ko lang bawiin ang pamangkin kong si Chantal. Diretsahang pahayag ng ginang. Pinagmasdan naman ni Tala ang reaksyon ni Yuro. Hindi malang ito nagulat o nainis sa sinabi ng tita niya. Kaya pakiramdam niya ay matagal nang may alam ang binata tungkol sa pagkatao niya. Ayoko po sumama sa iyo, auntie. Sagot ni Tala. Hindi ka pwede rito. Hindi ito ang buhay mo, Chantal. Isa pa, paano ang naiwan mong career sa Amerika? Bibitawan mo yung kapalit ng pagsama sa lalaking hindi mo gaanong kilala? Masungit na wika ni Mrs. Dizon. Auntie, hindi ko naman gusto ang career na napili mo. Oo, minahal ko ang pagmomodelo dahil wala akong ibang choice kundi sundin ka. Giit ng dalaga. Pagod ka lang, kaya ka nakakapagsalita ng ganyan. Mauuna na kami, Mr. Masunaga. Pinal na tura ng tiyahin ni Tala at tumayo na ito. Sinabi ko nang ayoko sumama, auntie. Sadyosong saad ng dalaga. Naagaw na lang ang atensyon ni Tala nang hawakan ni Yuro ang kamay niya. Sumama ka na sa kanya. Sambit ni Yuro. Ha? Yun na yun? Basta mo na lang ako ipapamigay? Hindi makapaniwalang wika ng dalaga at tinabig ang kamay ni Yuro. Tala, marami kang hindi sinasabi sa akin pero nagtiwala ako sa iyo. Sana magtiwala ka rin kapag sinabi kong aayusin natin ang kusot na to. Mag-usap muna kayo ni Mrs. Dizon. Papawiin kita kapag oras na. Nakangiting sagot ni Yuro. Hindi niya gustong mawala sa kanya ang dalaga. Ngunit alam niyang hindi tamang alisin na lang sa senaryo ang taong nag-alaga rito. Padabog na lumakad si Tala papunta sa sasakyan at sinundan ito ni Lola Lota. Thank you for cooperating, Mr. Matsunaga. Sambit ni Mrs. Dizon.
Alam kong mabuti kayong tao. Maaaring hindi po kayo nagkakaintindihan ni Tala dahil masyadong matayog ang ginawa mong pader para sa kanya. Pero asahan niyo pong hindi po ako mahadlagan ng pader na ginawa niyo. Mahal ko ang pamangkin mo, Mrs. Tyson. Nakahanda akong gawin lahat para makuha ang basbas mo. Pahayag ni Yuro ni kinangiti ng ginang. Let's see then. Mahirap pagsalita ng tapos. Pero asahan mo ring iingatan ko ang nag-iisang anak ng ate ko. Kahit pa magkasama-samaan na kami ng loob. Nice to meet you too, Yurosaki. Anya ni Mrs. Tyson at lumabas na ng mansyon. Tahimik na umiiyak lang si Tala habang nasa biyahe sila papuntang probinsya. Doon ang tirahan nila bago pa man mamatay ang kanyang magulang at mahiwalay siya kay Nanang Lota. Lumaki si Tala na halos hindi maramdaman ang pagmamahal at kalayaan dahil sa kanyang tiyahin. Chantal, kumain ka na, iha. Wika ni Ara. Nang hindi nagbukas ang pintuan ng kanyang pamangkin, ay pinasok niya na ito. Chantal Gavi, pumangon ka na dyan. Tanghali na. Kakain ako kung kailan ko gusto, sagot ni Tala. Inis na hinila ni Ara ang kumot ni Tala at tinitigan ito. Ano bang problema mo? Hindi matatapos ang ganito kung hindi mo ako kakausapin. Pagod na ako, auntie. Kusang pumatak ang luhang pinipigilan ng dalaga at tinapatan ang tingin ng kanyang tiyahin. Pagod na akong sundin kung anong gusto mo. Pagod na akong manahimik sa tuwing ayoko yung ginagawa ko. Pagod na ako sa lahat ng bagay na pinapagawa mo. Ayoko na. Umpisa pa lang na napunta ako sa iyo, hindi ko na nagawang tumawa kapag hindi nakalap sa camera. Nagsasawa na ako sa araw-araw na routine ko. Hindi pa ako pwede magdesisyon sa buhay. Hindi naman na ako bata, auntie. Hindi naman porket bata ka, hahayaan na lang kita. Paano kung mapahamak ka? Tugon ni Ara. Gusto ko na magkaroon ng sariling desisyon, auntie. Ni minsan po ba tinanong mo ko kung ano ang gusto ko? Laging kagustuhan mo ang nangyayari. Noon iniisip kong dahil hindi ka nagkaanak kaya ka ganyan. Pero hindi naman po ako robot. Sana kahit papaano pinapakinggan niyo din po ako. Humihikping saad ng dalaga. Napaluhan na lang din si Ara na makitang panay na ang higpit ng kanyang pamangkin. Mahigpit niya itong niyakap at pilit na pinapatahan. Pasensya na kung ganoon ang nararamdaman mo, iha. Tama ka. Buhat na makunan ako at mamatay ang mami mo. Iniisip ko lahat ng paraan para maingatan ka. Ikaw na lang ang natatanging rason kung bakit ako buhay, Chantal. Patawarin mo si auntie kung puro disiplina ang nabibigay niya. Dahil ang totoo naman, mahal na mahal kita, iha. Nag-iyakan ang dalawa habang naglalabas ang sama ng loob sa isa't isa. Kinalaunan, natanggap ni Chantal ang pagkakamali niya. Samantalang naintindihan naman ni Mrs. Tyson ang mga sobrang bagay na nagawa niya. Auntie, ilalagay ko ba rito? Tanong ni Tala habang hawak ang isang panglinis sampul. Sige, diyan na lang sa gilid. Mag-ingat ka ha, baka madulas ka sa pool. Paalala ni Ara. Napangiti na lang si Tala at itinoon na lang atensyon sa pagtatanggal ng dahon. Narinig niya pa may kinakausap ang kanyang tiyahin. Nakakainis. Kung kailan isang dahon na lang, panay pa ang layo sa akin. Iritabling asik ni Tala habang sinusungkit ang natitirang dahon sa pool. Inihakbang niya pa ang kanyang paa kaya di niya namalayo na sa dulo na siya ng pool. Agad na nakarinig na sigaw si Ara at Yuro galing pool area. Kaya mabilis sa tinakbo na binata ang kinaroroonan ni Tala. Walang pagdadalawang isip na tinalo ni Yuro ang swimming pool para masagip si Tala. Damn it! Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Yuro. Napakurap pa ang mata ni Tala para masigurong ang dati niyang amo ang sumagip sa kanya.
Bakit ka nandito? Ang tanong ko ang sagutin mo. Ayos ka lang ba? Bakit parang galit ka? Nag-aalala ko sa iyo, Tala. Hindi ako galit. Napangiti naman ang dalaga at pinataka ng halik si Yuro. Nangihiwalay na si Tala ay siya namang pagpapalalim ng halik ng binata. Mabilis niya itong tinugunan at bahagyang itinagilid ang kanyang muka para bigyan ng access ang binata. Tama na yan. Tanghaling tapat. Mukbang ang iniisip yung dalawa. May iling na sita ni Ara. Sabay namang natigilan si Tala at Yuro. Nagkatinginan pa sila sa isa't isa bago natawa. Magpalit na kayong dalawa. Kapag nagkasakit kayo, baka mahawaan niyo pa kami. Anya naman ni Lola Lota. Naging maayos ang lahat sa makalipas sa 2 taon. Tinupad ni Yuro ang binitawan niya salita sa tiyahin ni Tala. Ginawa niya ang lahat para makuha ang basbas ng ginang. Kaya naman naging mabilis din ang preparasyon para sa kasal nila ni Tala. Teseset, nakangiting usal ni Tala. Bumukas ang pintuan na simbahan at tumugtog ang paboritong musika ni Tala at Yuro. Masayang lumakad si Tala papalapit sa kanyang kasintahan. Ang gwapo mo. Sobrang ganda mo. Mamaya na kayong magbulahan. Pangaasar naman ng pare na ikinatawa ng mga bisita. Ang seremonyas ng kasal ay binasbasan at sinang-ayunan ng bawat partido. Ito ay upang bigyan ng biyaya ang 2 taong nais magsumpaan ng kanilang habang buhay. Kinuha ng pare ang booklet at pumaling kay Yuro. Ikaw ba, Yorosaki Matsunaga, ay nanunumpang sasamahan si Chantal Gavi sa Avedra sa pagsubok man o ginhawa? I do, Father. Mabilis sa sagot ni Yuro. Ikaw, Chantal Gavi sa Avedra, nangangako ka bang sasamahan mo si Yorosaki Matsunaga sa gitna ng kalungkutan o kasiyahan? Tanong naman ng pare kay Tala. I do, anya ni Tala. Muling humarap ang pare kay Yuro. Ang pag-aasawa ay hindi kaning mainit na maaari mong isubo at iluwa kung ikaw ay mapapaso. Ikaw lalaki, ipinapangako mo ba sa harap ng simbahang ito na hindi mo iiwan si Chantal Gavi sa Avedra sa kabila ng pagsubok na maranasan, sa sakit o kalusugan? I do. Muling tura ni Yuro. Ikaw babae, ipinapangako mo ba sa harap ng simbahang ito na hindi mo iiwan si Yorosaki Matsunaga sa kabila ng pagsubok na maranasan, sa sakit o kalusugan? Balik tanong ng pare. I do, Father. Nakangiting wika ni Tala. Kung gayon, maaari na kayong magpalitan ng singsing at ialay ang pangako sa isa't isa. Wika ng pare. Iniabot naman ng ring bearer ang singsing kina Tala at Yuro. Malayang nasabi ng dalawa ang kanilang pangako sa isa't isa. Napuno ng kagalakan ng buong simbahan matapos maisuot ng dalawa ang singsing na tanda ng kanilang pagmamahalan. Biyayaan nawa kayo ng masayang pamilya at malulusog na supling sa inyong pagsasama. Saksi ang lahat ng naririto sa inyong kasalan na siya nagpapatibay na inyong relasyon. Bilang isa sa kinatawan ng simbahang ito at sa basbas ng poong may kapal, sina Yorosaki Matsunaga at Chantal Gavi sa Avedra ay ganap ng mag-asawa. You may now kiss the bride. Nakangiting tura ng pare. Iniangat naman ni Yuro ang belo ng kanyang asawa bago ito kinabig at siniil ng halik. Nagpalakpakan naman ang mga bisita at naghiyawan ng halos mapaliyad na si Tala sa tindi ng halik ng kanyang asawa. Gusto mo bang itakas kita rito? Yari ka kay auntie. Napatawa na lang si Yuro at matyagang naghintay na masolo ang kanyang asawa pagkatapos ng kasal. I love you, Mrs. Matsunaga. Malambing na wika ni Yuro.
Mas mahal kita, Mr. Matsunaga. Ilap man sa babae ang bilyonaryong si Yuro, napaibig naman siya ng kanyang dating supermodel/yaya. In the end, they live the life that they deserve. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam!